Kabanata 6491-6495. Nang marinig niya ang tatlong salita ni Harvey York, pinag-aralan niya ang mga bagay, at nagpahiwatig pa sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, bahagyang kumaibot ang gilid ng mga mata ni Troy Quinlanlan. Masasabi lang na hindi simpleng bagay ang lalaking Harvey York na ito. Tama lang na huwag siyang awayin hanggang dulo. Tapos medyo clueless din si Troy Quinlanlan. Kung lalaban siya hanggang dulo, kakainin niya si Harvey York sa isang kagat, o kung hindi siya mag-iingat, laglag ang mga ngipin niya. Kung tutuusin, sa ugali ni Harvey York, kung may ginawa man siyang laban sa kanya, at mayroon siyang tamang ebidensya, natatakot ako na hindi na siya makaramdam ng ginhawa. Sa pag-iisip nito, nakaisip si Troy Quinlanlan ng ideya na tinatawag na pagputol ng damo at pagpuksa sa mga ugat. Ngunit pagkaraang huminga ng malalim, nanimbalik ang kalmado ni Troy Quinlanlan. Tinitigan niya si Harvey York at sinabing, "Brother York, bago tayo magnegosyo, aminin ko na kakaunti na ang mga kabataang tulad mo ngayon. Hindi lang maayos ang trabaho, may mga kaya at kakayahan din. Ang mga nagawa sa murang edad ay hindi sa ilalim ng ating mga magulang. Masasabi ko lang na talagang na-appreciate ko ito. Ikaw, masasabi ko pa nga na sa mga bata at matatandang anak na nakita ko, kakaunti lang ang makakapagkumpara sa iyo. Kung ang isang tulad mo ay aking manugang na taos-puso, gusto ko talagang ipasa ang aking mantle sa iyo." Medyo komplikado ang perception ni Troy Quinlanlan kay Harvey York. Sa isang banda, inokupahan ni Harvey York ang posisyon ng susunod na pangulo ng Country H Business Alliance, na lubos na nakaimpluwensya sa interes at layout ng Troy Quinlanlan. Kasabay nito, sinampal ni Harvey York si Troy Quinlanlan at sinampal sa mukha ang asawang si Kenneth Thompson. Maging ang pagkamatay ni Hector Thompson, ang panganay na anak ng Thompson family, ay hindi maiiwasang nauugnay dito. At sa pagkakataong ito ay nakabaligtad si Jonathan Leduc sa kanal, at malinaw na sulat kamay iyon. In short, kahit sa ang anggulo tingnan ni Troy Quinlanlan, kailangan kasing lalim ni Harvey York. Gayunpaman, dahil sa relasyon ng kanyang anak na babae, hindi pinahahalagahan ni Troy Quinlanlan ang mga kakayahan ni Harvey York. Kung handa si Harvey York na ilagay ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang utos, natural na mas mabuti yun kaysa sa paghahanap ng isang tulad ni Jonathan Leduc bilang kanyang manugang. Sayang naman at walang kung sa mundo. Nagpout si Harvey York at may paggalang na sinabi, "President Quinlanlan, ibalik mo ang iyong mga papuri. Kahit alam ko yang sinasabi mo, 80% sincere pa rin. But the thing is, kapag nakikita ko ang mukha mo, lagi kong iniisip na sasalubungin mo ang manok ng weasel. Kaya, alang-alang sa iyo at sa akin, dumiretso tayo sa punto. Mukhang nakikita nyo mga matatalino. Kahit magkaibigan kami ni Ole Quinlanlan, medyo masama pa rin sabihin na magkaibigan sila ng isang lalaki at isang babae." Sumang-ayon si Harvey York. Pero totoo man o peking nobyo, sana ay magkaroon ng karapatan si Ole Quinlanlan na mamili kung paano siya mabubuhay sa hinaharap, kaysa maging limitado ng iba na parang preso. Ngumiti ng same time si Troy Quinlanlan at sinabing, "No problem, simple request lang. Kaya kitang sagutin. Hanggat nagbitiw ka ngayon at naging isang banal na tao, isuko ang posisyon ng susunod na pangulo ng Country H Business Alliance. Kung gayon ay isusumpa ko sa langit na ang aking anak na babae ay magiging tunay na malaya mula ngayon. Bilang isang ama, hindi ko na siya hihigpitan sa anumang bagay, paano iyon?" Bahagyang sinabi ni Harvey York, "Oo, pero ako pa rin. Hayaan ang kabisera ng isla sa likod ng H Country Business Alliance na ganap na bawiin. Then the next president, whoever you want, be whoever you want." Malinaw at maayos na nagsalita si Harvey York, at nagbago rin ang mukha ni Troy Quinlanlan. Sa oras na ito, direktang hinampos niya ang palad sa mesa, at mariing sinabi, "Harvey York, anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko sa iyo, bihira akong makipag-usap sa mga taong may ganoong kagandang boses. Kung hindi ka kumain o uminom ng toast na tulad nito, ikaw ay nasa iyong sariling panganib." Sampal. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Harvey York ay agad niyang dinurog, at saka inihagi sa harap ni Troy Quinlanlan. "President Quinlanlan, pasensya na. Walang halaga sa akin ang mga toast. Nandyan pa rin ang masarap na inumin." Pagsabog.
Ipagpapatuloy pa lang ni Troy Quilanlan ang galit niya, biglang nag-angat ng ulo ang matandang katabi niya, saka hinampas ng sampal ang mesa. Kasabay ng kanyang paggalaw, isang malalim na palm print ang lumitaw sa sinaunang kahoy na mesa. Tumingin ang matanda kay Harvey York at malamig na sinabi, "Snob. Binata, ang matanda ay matagal nang nakaupo dito, at ngayon ay mayroon na akong pangunahing pagsusuri sa iyo. Ikaw kasi, hindi ka marunong sumulat ng mga patay na salita." Si Pangulong Quilanlan, ngunit ang nagtatag ng Country Business Alliance. Hi! Sikat siyang tao sa Walls Inc., at maging sa buong H-Country. At ang isang malaking tao na tulad niya, hindi lamang maaaring ipahiya, ngunit hindi rin maaaring i-bully. Sa buong buhay niya, kahit sa harap ng mga anak na lalaki at babae ng nangungunang 10 pamilya at 5 sinaunang angkan, siya ay isang pag-iral tulad ng isang elder. Sa oras na ito, ibinaba niya ang kanyang katawan at sinabi ang mga salitang ito sa iyo sa marangal na paraan. Naglakas loob ka pa bang magpanggap? Hindi mo lang alam ang gagawin. Higit pa, sa totoo lang, hindi si Mr. Sito ang may huling say sa kung sino ang susunod na pangulo ng bansa H. Business Alliance. Humiling siya sa iyo na tumalikod at maging isang banal na tao ngayon, para lamang mabigyan ka ng isang hakbang pabalik. Pero paano ka? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Nagpapanggap na nandito. This is Walls Inc. Kung sino man ang gustong gumawa ng kahit ano sa lugar na ito, magdadalawang isip. Kung hindi, tuturuan ka ng matanda kung paano maging lalaki ngayon. Speaking of this, mukhang pinagtatawanan at pinagtatawanan ng matanda. Bata, matuto ng martial arts sa loob ng ilang araw at manalo ng ilang laban. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo sa mundo? Sa katunayan, sa aming mga mata, matandang Jiang Ho, ang isang kabataang tulad mo ay hindi umutot. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang matanda ay nagkaroon ng natural na ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang ibibigkas niya si Harvey York ng hatol na kamatayan kung siya ay magsalita ng ganoon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tumayo siya upang magsalita sa sandaling ito, nakatumbas ng pagsasabi sa lahat na siya ay may malaking kamay. Hindi siya nagpunta rito bilang palamuti, kundi para tulungan si Troy Quilanlan na malutas ang problema ni Harvey York. Napatingin si Harvey York sa matandang nasa harapan niya na may interes, at sinabing, "Saan nanggaling ang matandang ito? Pwede ka bang mamatay kung hindi ka pumutok ng isang araw?" "Kuya York, magpapakilala muna ako." Nagsalita si Troy Quilanlan sa tamang sandali. Malaking tao talaga ang isang ito. Siya ang huling branch president ng Longmen Walls Inc. branch. Kahit na sa paglipas ng mga taon, nagretiro na siya sa arena. Pero marami siyang mukha sa arena. Hindi lang ang mga taga-H Country Martial Alliance ang gustong magbigay ng mukha sa kanya. Hanggat lumitaw siya, maging ang mga tao sa Longmen ang 4 na haligi ay magbibigay sa kanya ng mukha. Tutal, ito ay matandang Longmen. Maraming beses, ang mga tao ay hindi tumitingin sa mukha ng monghe at nakikita ang mukha ng Buddha. Higit pa rito, ang ating Presidente Lee ay isa ring master ng martial arts. Ang sikat na anino ng puno ng tao. Nang marinig ang pagkakakilanlan ng branch president na ito na si Lee, agad na natahimik si Harvey York. Paano mailalabas ni Longmen ang lahat ng mga talentong ito? Sabi mo retired ka na, hindi ba magandang magkaroon ng mapayapang pagre-retiro? Nauubusan at pinaghalo ang mga bagay na ito. Kakaiba ang hitsura ni Harvey York, ngunit naisip ni Branch President Lee na natatakot si Harvey York sa pangalang Longmen. Sa oras na ito, umubo si Branch President Lee, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang likod, at matagumpay na sinabi, "Binata, ngayon alam mo na kung paano isulat ang salitang humanga. Sabi ko, marami na akong nakitang kabataan na may konting kakayahan. Pero, walang nang ahas na magpanggap ng ganito. Dapat narinig mo ang tungkol sa ating young Master Longmen, tama ba? Iyan ay tunay na isang walang katulad na henyo, at ang isang lalaking tulad niya, sa harap ko, ay dapat na magalang at kumilos tulad ng isang junior. Isipin mo, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para magpanggap sa harap ko." Sa pagsasalita tungkol dito, mukhang proud si Pangulong Lee, na para bang napakataas ng kanyang katayuan. Pinaalalahanan siya ni Troy Quilanlan sa gilid, "Kuya York, baka hindi mo pa naririnig si Young Master Longmen. Ngunit masasabi ko sa iyo na ang maalamat na Young Master na si Longmen ay ganap na naiiba sa ordinaryong prinsipe.
Sinasabi na nagsimula siya mula sa dulo, umaasa sa kanyang sariling kakayahan, hakbang-hakbang upang maabot ang posisyon ng isang tao sa ilalim ng 10,000 tao sa Lungmen. Isang tunay na dragon sa mga tao, ang mga kakayahan nito ay hindi gaya ng naiisip mo. Gayunpaman, kahit na ang gayong dragon sa mga tao ay lubos na iginagalang. Branch President Li. Dapat mong maunawaan ang katayuan at kakayahan ni Branch President Li, tama ba? Sa madaling salita, ang pagiging tama kay Branch President Li ay nangangahulugan ng pagiging tama sa buong Lungmen, at ikaw mismo ay nililigawan si kamatayan. Sa pagsasalita nito, lalong naging makabuluhan ang ekspresyon ni Troy Quilanlan. Ganyan ba? Biglang tumango si Harvey York. Pero bakit hindi ko narinig ang sinabi ng Young Master Lungmen na kilala niya ang tinatawag na Lee Branch President? Hindi ba't itong si Pangulong Lee mismo ang nagpasabog nito? Si Harvey York ay may kawili-wiling ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, hindi niya kilala ang tinatawag na Lee Branch President. Ngayon ay tila ang Pangulo ng sangay na si Lee ay nagpapanggap na isang mapilit sa labas para sa kanya. Sayang lang at hindi sinasadyang nagkunwari siyang nasa harap ng pangunahing master. Mapangahas. Nanlamig ang mukha ni President Lee. Anak, sinasabi mo ito na para bang pamilyar ka sa ating young master na taga Lungmen. Hindi ka ba magpapakita ng lakas sa labas gamit ang avatar ng aking young master? Sinasabi ko sa iyo, isang malaking kasalanan ang gumawa ng ganoong bagay. Sinabi ni Harvey York nang may interes, mas mabuti, ang aming kagalang-galang na Pangulong Lee, sabihin mo sa akin. Gaano kalaki ang krimen ng panlilinlang at panlilinlang sa labas sa ngalan ng Young Master Lungmen? Buong pagmamalaking sinabi ng Branch President Lee, kung miyembro ka, Lungmen, kailangan mong baliin ang iyong collarbone at sirain ang iyong cultivation. Kung ikaw ay isang tagalabas ng Lungmen, kailangan mong maging kaaway ng lahat ng nabubuhay na bagay. Lungmen, at hindi ka mamamatay kailanman. Ano, ngayon alam mo na natatakot ka. Kung natatakot ka, lumuhad ka at magmakaawa sa matanda. Kung ganoon, baka magkunwari ang matanda na hindi ko narinig ang ipinagmamalaki mo ngayon lang. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Branch President Lee ang tasa at inihagis sa lupa. Agad na natabunan ng sirang porselana ang lupa, at pagkatapos ay itinuro niya ang lugar at sinenyasan si Harvey York na lumuhad. Since sabi mo lumuhad, saka lumuhad. Tumango si Harvey York, saka inilabas ang dala niyang jade token at inihagis sa harap ni Branch President Li, kapag lumuhad, lumuhad ng tuwid. Munting hayop, ikaw. Nang makitang napaluhod na talaga si Harvey York, agad na nagalit si Branch President Lee. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nasilip ng malabo niyang mata ang marka ng jade sa kanyang harapan. Sa sumunod na segundo, nanginginig siya ng may katalinuhan, pakiramdam niya ay duguan ang kanyang mga mata. Hindi ito alam ng ibang tao, ngunit paanong hindi niya malalaman? Utos ni Young Master Lungmen. Nangangahulugan din ito na ang kaharap mo ay ang maalamat na Young Master na si Lungmen. Pagsabog. Sa sandaling malaman niya ito, halos walang pag-aalinlangan si Branch President Lee, agad siyang lumuhad sa lupa. Matalas ang galaw niya kaya nang lumapag ang tuhod niya ay tumalsik ang dugo. Ngunit kahit na may matinding sakit, ang Pangulo ng sangay na si Lee ay hindi nang ahas na sumigaw ng malakas sa isang tabi, at sa kabilang banda ay hindi nang ahas na magbigay ng anumang pagtutol. Nakaluhod lang siya doon, nakaluhod doon patayo, nanginginig na parang bata na may nagawang mali. Mapurol din ang ekspresyon ni Troy Quilanlan. Kahit na siya ay may kaalaman, hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari ng ilang sandali. Pagkatapos ng lahat, ilang segundo ang nakalipas, sinaway siya ni Branch President Lee, na humiling kay Harvey York na direktang lumuhad. Pero bakit bigla siyang lumuhad? Mabilis bang nagbabago ang mundo, o dahil hindi mo ito nakikita? Hindi pinansin ni Harvey York ang pagbabago ng ekspresyon ni Troy Quilanlan, at sa halip ay idinikit ang daliri kay Branch President Lee na nakaluhod sa lupa. Mabilis na umayo si Branch President Lee at sinabi sa nanginginig na boses, "Nag-order ka." Sampal. Hindi naman umimik si Harvey York, sinampal lang niya ng sampal sa likod ang mukha ni Branch President Lee, saka nakipagkamay at mahinang sinabi. "Sobrang kapal ng mukha ko, sa gulat sumakit ang kamay ko, no wonder parang nagpapanggap, bagay." Si Pangulong Lee ay hindi nang ahas na takpan ang kanyang mukha, kaya hindi niya maiwasang manginig. "Kasalanan ko lahat, ang kapal ko.
Harvey York pouted and said lightly, "Ilang beses ka na ba?" Nang inag ang branch president Li, ngunit naunawaan pa rin niya na walang kabuluhan ang magpakatanga sa mga oras na ito, kaya't nakabulong lang siya, 10 beses. Paano ang epekto? Ang ganda talaga ng effect. Tuwing aalisin ang sign ni Young Master Longman, agad namang lumuhad ang kabilang partido. Noong una ay gustong ibunyag ni Pangulong Lee ang pagkakakilanlan ni Harvey York, ngunit sa sandaling makita niya ang kanyang mga mata, binawi niya ito bigla. May kakayahan ka, sa ilalim ng pangalan ng Young Master Longman, bully the weak, bully men and women, and disrespect the old. Kaya mo talaga. Iniunat ni Harvey York ang kanyang kamay at tinapik ang mukha ni Branch President Lee, at mahinang sinabi. Sabi mo, kung alam ng iyong Longman Young Master, paano kanya paparusahan? Ang Branch President Lee ay nanginginig sa buong katawan, at pagkatapos ay sinabi sa nanginginig na boses, ang aking bahay Young Master ay mabait. Pahihintulutan niya akong alisin ang aking paglilinang at pumunta sa mga nabuli para makiusap kay Quilty. Kung may natitira pang buhay sa huli, hahayaan niya akong pangalagaang mabuti ang katandaan, at hindi ko napakialam ang mga gawain ng mga ilog at lawa. Kilalang kilala mo ang iyong Young Master Longman. Tumango si Harvey York. Kung gayon umalis ka na rito. Natisod na tumango si Branch President Lee. Sa harap ng Harvey York, inilapag niya ang isang palad sa kanyang Dantian Energy C. Pagkatapos noon, tiniis niya ang matinding sakit at yumuko siya ng 3 beses kay Harvey York bago kumaway at gumapang palayo. Habang pinagmamasdan ni Troy Quinlanlan ang hindi kapanipaniwalang tanawin, panlalamig lang ang naramdaman niya sa buong katawan. Isang kaisipang muntik na siyang malagutan ng hininga ang bumungad sa kanyang isipan, at hindi niya ito mapigilan. 4 characters. President Quinlanlan, I always like to give people a chance. Ngunit hindi ko rin bibigyan ng mga tao ng walang limitasyong pagkakataon. Tumayo si Harvey York, kumuha ng tissue sa mesa, at pinunasan ang mukha ni Troy Quinlanlan. So, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Puntahan mo ako pagkatapos mong malaman. Sa huli, handa ka bang tanggapin ang iyong kapalaran at makita akong umupo sa iyong trono ng Pangulo? Sumasang-ayon pa rin sa aking mga kondisyon, hayaan mo akong magbitiw at maging isang banal na tao. Mas mabuting itigil muna ang pagpapakita sa harap ko bago mo pa isipin iyon. Kasi, marami akong bagay kamakailan, ayoko talagang mag-aksaya ng oras sa'yo. 5 characters. Pagkasabi nito, hindi pinansin ni Harvey York ang nakabukang bibig ni Troy Quinlanlan at tahimik na naglakad habang nasa likod ang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali, nakabawi si Troy Quinlanlan sa kanyang gulat na emosyon. Pero kahit ganon, hindi napigilan ng gilid ng kanyang mga mata ang pagkibot. Hindi siya isang maliit na squat sa gilid ng kalsada, ngunit isang tunay na malaking tao. Sa makatuwid, mula sa ugali ni Branch President Lee ngayon, marami na siyang nahulaan. Ang tunay na pagkatao ni Harvey York ay mabubunyag sa Troy Quinlanlan. Isa sa 4 na haligi, Young Master Longman. Habang hinuhulaan ang mahalagang pagkakakilanlan ni Harvey York, nais ding maunawaan ni Troy Quinlanlan ang maraming bagay. Bakit hindi natatakot si Harvey York kay Jonathan Leduc? Bakit si Hector Thompson ay pinatay ni Harvey York, at si Harvey York ay parang wala pa rin? At bakit, kahit papaano ay nagawa niyang maging presidente ng kanyang sarili, ang H? Nang maging malinaw na si Harvey York ang Young Master ng Longman, agad na naging malinaw sa mga tao ang mga tanong na ito. Sa sandaling ito, mas lalong gamulo ang puso ni Troy Quinlanlan. Isang mabilis na manugang na maihahalin tulad kay Jonathan Leduc ang nasa harapan mo. 4 characters. Ano, inimbitahan mo ang Branch President Li, ngunit hindi mo matulungan ang batang iyon. Paano ito posible? May ganoong kasanayan ng munting bastard na iyon. Sa sandaling ito, sa isang sanatorium sa labas ng Walls Inn, si Kenneth Thompson ay may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Masama ang pakiramdam niya nitong huling 2 araw, at hindi niya alam kung ano ang mali. Kaya naman, naisip ni Kenneth Thompson ang hexagram ngayong taon, mamamatay kaya talaga siya sa edad na 40. Nagpasya si Kenneth Thompson na hayaan si Pag-ani Monk, ang unang feng shui master sa Hong Kong City, na inimbitahan mula sa Hong Kong City, na makita mismo, kaya espesyal siyang nag-vaulted sa nursing home na ito.
Ngunit ngayong hindi pa dumarating si Monk Pag-ani, naghihintay siya ng balitang ayaw niyang marinig. Umiling si Troy Quinlanlan sa puntong ito, at mahinang sinabi, "Madam, huwag kang ma-excite, hindi tama ang iyong emosyon kamakailan, na magpapasya kang hindi makatwiran. Naparito ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. Ibig sabihin, lahat ng masasamang aksyon kay Harvey York, itigil muna natin ngayon. At least hindi ko dapat hawakan ito hanggat hindi ko natitiyak ang katotohanan ng aking hula. Kung hindi, kapag nahulaan ko ng tama, ang counterattack na haharapin ng ating pamilya Quinlanlan ay hindi maiisip 4 characters." Speaking of which, seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Troy Quinlanlan. Bagamat 80% siyang sigurado na si Harvey York ang young master ng lungmen, ngunit sa kanyang pagiging mahinhin, pagkatapos kumalma, nagpasya pa rin siyang alamin, at pagkatapos ay pag-usapan ang iba pang mga bagay. Kung hindi, sipa man sa bakal na plato o pitik sa kanal, iyon ay isang bagay na hindi niya matanggap. Caught, what kind of identity could have that little bastard? She's just a pretentious witch at sinungaling. Si Senneth Thompson,